Siyempre, nandito ang aking kaibigan, no? Siya po ay ang Chief Information Security Officer, no? Ng isang tanyag na bangko dito sa Pilipinas. Pwede ba sabihin? Hindi ko nga alam. Pwede naman siguro. Pwede naman siguro. Ito ang Asia United Bank, no? And of course, lecturer din siya, no? Isa siyang professor. Nagtuturo siya, no? Sa College of St. Benilde. Yes. Ayan. Under cybersecurity. Cybersecurity po ang kanyang tinuturo. And of course, ladies and gentlemen, nandito ang aking kaibigan na si Mr. Jed Kenley Chua. Ayan. Okay. Welcome to the show, Ken. Thank you. Thank you very much. So, thank you, Edison. Thank you, mga kakali, no, for having me on the show. Ayan. So, simulan muna natin, no? Siyempre, sa mga ating kakali, no, na first time narinig. Ano ba yung Chief Information Security Officer? Kasi madalas, di ba, ang naririnig natin, CEO, COO, ano pa, CFO, di ba? Mapa sa business, sa mga meetings, sa mga kumpanya, or minsan even sa pelikula, di ba? Pero medyo madalang maninig yung Chief Information Security Officer. So pwede mo ba kami bigyan? Ano ba yung pinaka-role na ginagawa mo? Bakit ka importante sa kumpanya? Okay, magandang tanong yan, parang Edison. So, yung Chief Information Security Officer ay isang bagong posisyon sa mga kumpanya, no? So, bakit kailangan ba to? 'Di ba may CIO or Chief Information Officer na nag-aawak ng mga IT? Yes, tama 'yon. Pero kasi parang Edison, yung mga security na issues, especially sa cybersecurity, yung mga hacker ay masyadong gumagaling. Naging marami na sila, no? So yung mga scammer, dumadami din sila. So medyo nahihirapan na yung mga CIO, yung si CEO and the other C-level, no? So mas nahihirapan na rin sila i-control yung mga ito. At sa ganyan man ay kailangan ng isang C-level na yung hawak lang ay purely security. So pwedeng IT security, siya din yung nagmamanage niyan, no? Depende sa industriya. Pwede, aside from security, tinitingnan niya rin yung mga anong epekto sa pang-hack sa isang kumpanya. Ano dapat ginagawa ng isang kumpanya para mabawasan yung mga yung mawawala na pera kapag nahack sila, at para bawasan din yung mga posibleng areas, no, na kung masabi na kung saan pwede mang-hack or ma-hack sila. So, napaka-importante na based sa sinabi ni Ken, no? Napaka-importante ng kanyang role, no? Pero natutulog ka ba? Kasi 'di ba usually ang security, syempre 24 oras may binabantayan yan eh. Hindi naman tumitigil ang bangko, 'di ba? 24 hours may nagwi-withdraw, may nagtra-transact kahit gabi. So, paano 'yun? Paano nyo ginagawa para syempre sa mga kakali natin na inspired na maging syempre katulad mo in the future, 'di ba? Or sa mga estudyante na nag-aaral pa lang at namimili pa lang ng courses na pwede nilang pasukin. So, sa ganyan, yung pagiging Chief Information Security Officer ay natutulog pa naman ako. Kasi hindi lang naman ako yung naghahawak ng buong security ng isang kumpanya. Kumbaga, may mga tumutulong din sa akin. For example, yung mga IT security natin, paminsan yung mga ibang mga physical security din, yung Chief Security Officer sa physical security. So, tumutulong din sila, at yung mga board of directors at ibang C-level, tumutulong din sila. So, may mga tao din kami, especially yung mga sa IT security at ibang mga consultant, na ginagawa nila mas madali yung buhay ko para makatulog. Hindi naman madali yung buhay. Hindi madali yung buhay. Trabaho ang pinapadali. Trabaho pa rin. Pero 24/7 talaga, maaaring kasi na may mag-attack sa amin. Or kahit anong kumpanya, no? Basta may IT. So, kailangan talaga 24/7 din. May mga sistema po tayo para mahuli yung mga hacker na yan. At kung nahuli sila or natigilan sila, may magagawa tayo ng paraan. Ayan. So, very very crucial, no? At syempre, it requires teamwork.
'di ba? Pero paano ka ba nagsimula diyan? Kasi syempre 'di ba, medyo batang-bata ka pa eh. 'Di ba usually ang nakikita natin pag mga related sa security, puro medyo matatanda na, hindi naman senior more on mas experience, 'di ba? Pero ikaw, siguro isa ka sa pinakabatang CISO, no? Sa Pilipinas, tama ba? Siguro, oo. Pwede. Pwede. Pero saan ka ba nagsimula? Para at least Para malaman nila. Okay, sige. So, nagsimula ako kasi nag-graduate ako ComSci. So, of course, ComSci, so technical. Ngayon, pumasok ako sa isang accounting firm or consultancy para sa consultancy ng cybersecurity. At dito ko natutunan lahat ng kailangan gawin para i-secure yung mga kliyente namin. Doon muna ako natuto. So for about half a decade, before I went into banking. Ba't banking? Kung tinanong mo ako, ba't banking? Kasi sa totoo lang, doon yung target kasi ng mga hacker na yan. At ako as a cybersecurity professional, gusto ko rin kasi tumulong sa banking industry din. Alam ko maraming attack, so gusto ko gamitin yung alam ko para ma-prevent yan. So isa yan. Tsaka marami din ako natutunan kasi kapag bangko, ang dami rin kasi iba't ibang klase ng attack or hacking, scamming na nangyayari. Ayan, no. Mamaya konti lang tatanungin kita ano ba yung mga uso ngayon. Kasi syempre, ang daming nangyayari araw-araw, 'di ba? Katulad ng last few weeks, na-share ko dito din sa Usapang Kalye yung isa sa mga scam, no, yung Tascam. At syempre, marami pang i-share mamayang konti si Ken. Now, moving that so nagsimula ka as graduate ka ng computer science. So mga Kalye, ito yung isa sa mga pwedeng kunin na kurso. Oo. IT, ComSci, ano pa bang pwede? Meron pa. Actually, yung sa amin talaga, sa industriya namin ng cybersecurity or information security na tinatawag, kahit anong kurso mo, sa totoo lang, napayagan namin na pumasok kayo. Kasi may mga kilala ko na accountant mismo, CPA. Accountant, CPA. Na nakapasok sa security. Pero anong ginagawa nila kung di sila technical? Sila yung either nag-audit o sila yung tumitingin anong posibleng mga risk na tinatawag para magawa ng paraan sa pagsusulat niyan sa mga dokumento na meron kami, no? Tapos sila din yung tumitingin din sila, example, kapag may nangyari na hack o scam, 'di ba? Kapag may mga tinatawag na business process na kailangan talaga na ayusin para magkaroon ng improvement, yun din yung ginagawa. So, si mga CPA accountant, pwede rin kayo dito. Actually, pwede rin, may kilala pa nga ako, HR. HR. Lumipat or career change. Career change. Pero, natulong din sa pagiging HR mo sa security. Bakit? Kasi kapag karamihan ng mga hacking, galing yan muna sa pag-scam ng tao or pag-scam ng empleyado bago makapasok sila sa kumpanya. So, dapat yung mga HR na graduate, kapag nasa security sila yung nagte-training or awareness yung tinatawag namin sa mga empleyado na ganito yung mga paraan para lokohin kayo, etc. So kahit HR napasok. So hindi lang talaga technical na ComSci or IT, no? Maganda yan, no? Actually, yan kasi yung mga hindi nasasabi sa public. So parang expectation, 'di ba? Kailangan marunong ka sa computer. Pero as an organization, medyo ang dami pa lang role, 'di ba? Oh, marami talaga. Pero nasa umbrella ka pa rin ng cybersecurity. Yes, that is correct.